Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Unlike kay PBBM, nasiraan ninyo, hindi kayo papatulan. Ang mga Duterte, siraan nyo ngayon, mamayang hapon lang, meron ng tugon. Pwensado ngayon yung mga ginagamit nyo yung media, di ba? Para siraan si Sara Duterte. In return, yung media rin, dahil napasubo na sila sa inyong bintang, pwersado sila kahit ayaw man nilang i-feature, ayaw man nilang i-promote si Sara Duterte, napupwersa sila ngayon na ilabas yung mga sagot ni Sara Duterte. Eh mas maganda yung mga sagot ni Sara Duterte kaysa sa mga akusasyon sa kanya. Di po ba? Sa katotohanan, Sa tolo mga kaibigan, mas maraming naniniwala talaga kay Vice President Inday Sara. Kaysa naman sa mga mga kaibigan, mga to kasi mga dilawan mga to. Sana pagkahalatan naman kasi sila mga kaibigan na anti-Duterte sila, anti-Marcos. Hanap butas lang, mapapapansin sa mga tao, dunung-dunungan, pero puro kasinungalingan. Yung kaso nito sa PhilHealth, wala. Nga. hindi Kamusta yung kaso niya sa PhilHealth mga kaibigan? Bilyon ang ninakaw nila. man sinasadya, wala man po sa plano ni Sara Duterte na mangampanya ngayong mga panahon na to, kayo pa sa oposisyon, no? Kayong mga tatanga-tangang dilawan at kakamping, kayo ang nagpo-promote actually kay Sara Duterte. Yung mga media na usually ilang beses na po nagkaroon ng mga bagyo, ilang beses na po nagkaroon ng mga sakuna. Tumutulong po yung Office of the Vice President. Hindi po natin naririnig. No? Hindi po natin naririnig yung media na kino-cover si Sara Duterte. Pero nung siniraan si Sara Duterte, lahat ng media attentive. Lahat ng media pinopromote nila yung paninira kay Sara Duterte. Naturalmente, pag sumagot si Sara, ibabalita rin nila. O sino po ang na-promote? Mas maganda mga sagot ni Sara Duterte. In fact, ang gusto ninyo, pasiraan sa pamamagitan ng media si Sara Duterte, bumabalik sa inyo. Kasi kaya niya sagutin eh. Totoo yun mga kaibigan, kaya hanggat sinisira nilang ating mahal na Vice Presidente mga kaibigan, mas lalong kumikinang yung pangalan ng ating mahal na VP Inday Sara. Di ba? Nasasagot ni Sara Duterte. Kita niyo po ngayon, meron na naman siyang sagot. Pinalaganap nila Raisa Robles to, tsaka ng iba pang mga kanina lang. Binalita natin yan, di ba? Nag-question yan. Si Raisa, bakit sinisingle out ni Sara Duterte si Risa Hontiveros tsaka si Franz Castro? Akala nila masisiraan si Risa Hontiveros, si Sara Duterte. Ano sinagot ni Sara Duterte ngayon? Ano sagot niya ngayon? Malupit. Hindi makita. Nakalimutan niya sagot. Malupit lang ang sinabi. Ano po ang sinabi nila ngayon ni Sara Duterte ngayon? No? Ang sabi po ni Sara Duterte, kaya ko sila siningle out because I do not respect Miss Castro and Miss Hontiveros. Dinayok-yok kayo ni Sara Duterte. Ano kayo ngayon? Di ba? Kaya ko sinisingle out yan because I do not respect Miss Castro and Miss Hontiveros. Bakit hindi niya nire-respeto? Wala ring respeto. Di ba? Walang tigil sa paninira eh. Sila lang po nagsabi na illegal. Direkta. Bakit daw yung mga abogado? Yun yung punto nila eh. Di po sila sinagot ni Sara Duterte doon. Ang maganda kay Sara Duterte, siya nagdadala ng usapan. Sinisingle out ko kasi ang tanong ng media, bakit hindi mo binabanatan si Coco Pimentel at saka si Franklin Trilot? Sinasama pa nga si Barry. Barry, syempre, wala yan. Ano sabi ni Sara Duterte? Hindi siya pumapasok sa argumento ng media. Ang galing eh. No? Ang sinagot niya, because I did not respect
Miss Ontiveros and Miss Castro. Siya po Direct to the point mga kaibigan. Tapang talaga ng ating mahal na Bipre Inday Sara mga kaibigan. nagdadala ng usapan. Kaya ang pag-uusapan na ngayon, bakit hindi mo nire-respeto sila? Eh wala silang respeto, di ba? Ano ang sagot ni Sara Duterte? In-explain niya yan. Eto po. Because I do not respect Miss Castro and Miss Ontiveros, I have no respect for them. If sabi ni Ontiveros, eto sagutan na naman to, di ba? You're not special. Alam nyo, nakakarindihan you're not special ni Ontiveros eh. Tinignan ko po yung meaning. Pero meaning ng special, unique. Ano po ba ibig sabihin na unique? Bakit po special si President Marcos at si Bibi Sara? Ilan po ba presidente ng Pilipinas? Ilan po ang vice president? Isa lang po. Isa lang po sa buong Pilipinas. Hindi pa rin ba special sa inyo yan? Ano special sa inyo? Okay, ikalawa. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Ito ang problema kay Ontiveros, no? Ang sinasabi natin, saan ba kinokontra niya sarili niya eh. Ang sinasabi niya nung una, bakit nagtatrabaho, nung sinabihan siya na mahilig ka magdrama, di ba? Sinabi sa kanya ni Sara Duterte, ang hilig mo magdrama. Tapos, hindi ako nagdadrama, sabi ni Ontiveros, hindi ako nagdadrama. Nagtatrabaho lang ako. Kung confident ka dyan sa sinasabi mo, bakit hindi mo siya depend publicly? Bakit hindi mo i-depend yung confidential fund kung naniniwala ka? Yun yung sinasabi natin no? Imbis na siya yung nag-akusa, si BP Sara yung magpapaliwanag. Pero may sagot na si BP Sara dyan. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President, she said. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives at ng Senate. While Castro was still the discretion of the decision whether to grant confidential fund is really up to Congress kasi sila yung meron power of the purse. Tama naman yung sinabi. In fact, ginalang nga ni BP Sara umaten siya Ino-question nyo naman. Umattend as bilang respeto na lang. No? Pero sila Hontiveros mga kaibigan. Hontiveros, si Raulo, tapos si Franz Castro. Yan yung mga taong hindi dapat nirespeto ng mga Pilipino mga kaibigan dahil literal na bastos. Hindi marunong respeto sa ating Vice President Inday Sara. Diba? Nasa tamang proseso po si BP Sara. Kayo ang wala sa tamang proseso. Kasi pagkatapos ng hearing, akusa pa rin kayo ng akusa. Bakit hindi nyo inakusahan si Sara Duterte nung kaharap ninyo? Okay, ikalawa kong tanong. In-approve ba ng majority yung budget ni Sara Duterte? In-approve. Ang isa pa nilang kino-question ito po pinalalaganap nila, hindi kayang ipaliwanag ni Sara Duterte yung kanyang confidential fund. Katarantad. Mga siraulo talaga. Confidential nga Duhan po yan. Pinaliwanag po ni Sara Duterte. Nanood kami, nakinig kami. Di po ba? Nanood tayo lahat, nakinig tayo. Ipinagtanggol po ni Sara Duterte yung confidential fund niya. Narinig po namin yun. In fact, pagkatapos po ng mga tanungan, nagbotohan kayo. Ano ang boto nila? Approve sa Senado ang confidential fund ng Office of the Vice President. Ano yung sinasabi mong hindi maipaliwanag ni Sara Duterte ang kanyang confidential fund? Lahat ng tanong ninyo, sinagot. Pati nga yung tanong ng, meron na. Natatandaan ko nga yung mga tanong. Bakit kinakailangan mo pa? Si Coco Pimentel pa nagtatanong. Bakit kinakailangan nyo pa ng confidential fund? Samantalang vice chairman ka ng vice chairman ng NTFL ka, meron namang mga kasapi kayo na may mga intelligence. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gia, peace out.